Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ilang pamilyang apektado ng malakas na lindol sa Surigao City nananatili pa rin sa Tent City dahil sa trauma bunsod ng aftershocks. Karagdagang tulong hiniling. PHIVOLCS nagsasagawa na ng assessment sa paggalaw ng lupa sa Surigao matapos ang magnitude 6.7 na lindol. Malacanang umaasang tutuparin ng New People's Army ang idineklara nitong tigil putukan sa mga lugar na matinding naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Philippine National Police nagdeklara ng all-out war laban sa illegal gambling. Mga pulis na sangkot sa operasyon ng illegal na sugal. Binalaan ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Biyahe ng mga eroplano sa Ninoy Aquino International Airport pansamantalang babawasan dahil sa 5 araw na maintenance shutdown ng Tagaytay Air Traffic Radar. Batas para sa pagbuo ng Special Economic Zone sa bansa, pinare-review ng Labor Department kasunod ng nangyaring sunog sa HTI facility sa Rosario, Cavite. Temperatura sa Baguio City bumagsak sa 9.2 degrees Celsius. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 nasugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon City at Bacolod. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sugatan ng 2 motorcycle rider matapos maaksidente sa Mindanao Avenue, Quezon City noong Sabado ng alas 4 ng madaling araw. Ayon sa nakasaksi, may taong biglang tumawid sa kalsada kaya agad nagpreno ang rider na si Mary Joy Revel, ngunit ang kasunod nitong rider na si Melchor Pastera bumangga naman sa likuran ni Revel. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at MMDA Rescue ang 2 biktima at sakay sinugod sa Quezon City General Hospital. At sa Bacolod City, iniinda ng 45 anyos na tricycle driver na si Juanito Jimeno ang pananakit at malaking bukol ng kaliwang kamay matapos mahagip ng isang matuling motorsiklo sa Circumferential Road sa Barangay Mandalagan noong Sabado ng madaling araw. Matapos bigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ay tumanggi ng magpadala sa ospital ang biktima. Samantala, hindi naman nakilala ang driver ng motorsiklo na agad umalis matapos ang insidente. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakararanas na ng trauma ang maraming residente sa Surigao City dahil sa mga aftershock na patuloy na nararanasan matapos ang magnitude 6.7 na lindol noong Biyernes ng gabi. Pahirapan rin ang pagdala ng tulong sa mga biktima ng lindol dahil sa mga sirang kalsada at saradong airport. Ito ang balita ni Jeneline Gaki. Nagsisiuwian ang maraming residente na pansamantalang nanunuluyan dito sa Surigao Provincial Capitol Building matapos ang nangyaring 6.7 magnitude na lindol noong Biyernes ng gabi. Marami sa kanilang takot umuwi sa kanilang mga bahay sa pangambang bumigay ito, lalo't nararamdaman pa rin dito ang serye ng aftershocks. Nagdulot rin ng panik, lalo na sa mga nakatira sa coastal barangays, ang ulat hinggil sa banta umano ng tsunami. Adlo ako sa tsunami, ma'am. Maunang may kuan kami, may bakwit kami. Kusog maging linog ato. Nga mong balay dito kay daplin man nigdagat. Nilinaw naman ng Surigao City Government na hindi totoo ang banta ng tsunami o tidal wave matapos ang lindol, batay na rin sa ulat ng PBOX. Nandoon pa rin yung iba kasi parang ayaw nila maniwala na walang tsunami. In spite ng declaration ng PBOX. Inamin naman ng lokal na pamahalaan na nahihirapan sila sa pamamahagi ng tulong sa mga biktima dahil sira ang mga kalsada at saradong Surigao Airport. Hindi rin umano sapat ang ipinamahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development dahil marami pa ang ayaw umuwi dahil sa matinding trauma. Any help you can extend sa mga kamag-anak niyo, ipadala nyo na. No? Kasi hindi makaya ng city alone to address this. Sa pagtaya naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines, posibleng abutin pa ng ilang araw bago buksan ang operasyon sa Surigao Airport dahil sa nagkabitak-bitak na runway.
Sa inisyal na tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng mga nasirang ari-arian at infrastruktura sa buong Surigao del Norte. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Surigao City dahil sa matinding pinsala ng lindol. 16 na barangay ang walang kuryente, ngunit may supply na ng tubig sa 60% ng lungsod. 8 na rin ang nasawi habang nasa 200 ang nasugatan sa insidente. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao City. Nagpadala na ng mga eksperto ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Surigao upang pag-aralan ang nangyaring lindol. Ayon sa PHIVOLCS, magagamit sa ibang lugar gaya sa Metro Manila ang impormasyong makukuha doon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang mga nararanasang aftershock sa mga lugar malapit sa epicenter ng nangyaring lindol sa Surigao del Norte noong February 10. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, ang Surigao segment ng Philippine Fault ang gumalaw kung saan naitala ang magnitude 6.7. Sa Surigao City ay umabot sa intensity 7 ang naramdamang pagyanig, subalit sa pag-aaral ng PHIVOLCS ay maaaring umabot sa intensity 8 ang maaaring ilabas ng nasabing fault. Hulian niya itong gumalaw noong 1879 kung saan naitala ang magnitude 6.9, subalit sa isinagawang reassessment ng PHIVOLCS ay posibleng umabot pa ito sa magnitude 7.4. As a result ng paggalaw ng fault, yung mga bloke ng bato na binunggo niya sa north and south, yun nagkakaroon ng aftershock. Nagpadala na ng mga seismologists at staff ang PHIVOLCS sa lugar upang pag-aralan ang naging paggalaw ng lupa at epekto ng lindol. Hahanapin kung merong ground rupture, mukhang meron, doon mismo sa malapit sa tulay. Titingnan yung epekto ng liquefaction sa airport at iba pang critical facility. Idokumento yung mga sira sa building at kung ano ang ating lesson. Sinabi rin ni Solidum na dapat ay agarang magsagawa ng inspeksyon ang lokal na pamahalaan sa mga gusali at iba pang estruktura upang malaman kung ligtas pa itong gamitin o hindi na. Ang mga darisdis ay dapat ding masuri kung may mga crack dahil posibleng magkaroon ng landslide sa oras na lumindol uli o magkaroon ng malalakas na pag-ulan. Yung mga bahay at gusali na walang sira, visibly, no, walang nakikitang sira, pwedeng gamitin. At kung lumindol man, do the drop, cover and hold na protection. Sinabi pa ng Solidum na dapat ay maging handa ang publiko lalo na sa Metro Manila kung saan una nang inihayag ng PHIVOLCS na may posibilidad na tumama ang isang malakas na lindol kapag gumalaw ang West Valley Fault. Kasi very highly urbanized ang Metro Manila, maraming buildings ang nakakamatay kapag sila ay nag-collapse. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tiniyak naman ng Department of Health na maayos ang naibibigay na serbisyo sa mga pasyente sa Surigao del Norte bagaman napinsala ng lindol ang kanilang health facility sa lalawigan. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Labis na napinsala ng 6.7 magnitude na lindol sa Surigao del Norte ang Caraga Regional Hospital. Ayon kay Health Secretary Pauline Ubial, umabot sa 7 milyong piso ang halaga ng nasirang health facilities dito. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Secretary Ubial na patuloy ang pagbibigay nila ng kalinga lalo na sa mga nasaktan sa lindol. Nagtayo ang DOH ng tents sa labas at sa covered walk ng Caraga General Hospital para magbigay ng medical assistance at psychosocial support sa mga pasyenteng ayaw nang bumalik sa ward dulot ng matinding takot. Although there has been assurances from safety officers that the building is structurally sound, the Caraga Regional Hospital, but if the patients insist or because of their fear, they don't want to come back, then we make room for that. Nagpadala na rin anya ang DOH ng 3 team mula sa Caraga, Northern Mindanao at Davao regions upang magbigay ng psychosocial support at magbigay ng mental health advice at mga debriefing sa mga pasyente ng Caraga Regional Hospital. Kasi yung fear, you cannot erase that. You cannot disregard that. So it will take some time and we allow for that. We allow the patients. Hindi natin pipilitin kung ayaw po nilang bumalik sa hospital. Nagkaloob din ang DOH sa mga taga-Surigao ng disinfecting solutions para sa mga inuming tubig at pamimigay ng vitamins sa mga bata upang makaiwas sa mga sakit.
Aga Kakpa, UNTV News and Rescue, Manila. Umaasa naman na Malacanang natutuparin ng New People's Army o NPA ang idineklara nitong unilateral ceasefire sa Surigao del Norte at iba pang bahagi ng Agusan del Norte na naapektuhan ng malakas na lindol. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ikinatuwa ng Malacanang ang deklarasyon ng unilateral ceasefire ng New People's Army sa Surigao del Norte at mga bayan ng Kabadbaran, Tubay, Habonga at Santiago sa Agusan del Norte upang bigyang daan ang relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng magnitude 6.7 na lindol noong Biyernes ng gabi. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, sana ay tupdi ng mga rebelde ang kanilang deklarasyon upang huwag mahadlangan ang ginagawang assessment at rescue operations sa mga nabiktima ng lindol. Sa inilabas na statement ng NPA, epektibo ang temporary unilateral ceasefire noong February 11 hanggang February 20, 2017, alas 11:55 ng gabi sa probinsya ng Surigao del Norte at ilang munisipalidad sa Agusan del Norte. Umaasa naman ang NPA na tutumbasan din ng AFP, partikular na ng 30th Infantry Battalion ng Philippine Army at Philippine National Police ang kanilang ceasefire declaration. Sa ngayon ay patuloy nang nagsasagawa ng humanitarian at disaster response operation ang Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan upang agad makarating ang ayuda sa mga biktima. Una na ring ipinangako ni Pangulong Duterte ang pagbibigay ng pinansyal na ayuda para sa mga biktima ng lindol sa kanyang pagbisita sa Surigao del Norte kahapon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Isinusulong ng ilang paksyon ng New People's Army ang pagkakaroon ng localized peace talks. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgard Arevalo, malaking bagay ang panukala na nagpapakita ng pagpapahalaga ng ilang NPA members sa usaping pangkapayapaan. Kinakailangan lang anya na pag-aralang mabuti ang ganitong mungkahi kung papaano maisa sa katuparan. This is a good gesture. Kailangang pag-aralan natin ang mekanismo kung paano natin ito isasakatuparan. Kailangan nating pag-aralan kung paano natin ito isasagawa. Samantala, positibo ang pagtanggap ng AFP sa idineklarang unilateral ceasefire ng NPA kasunod ng nangyaring lindol sa Surigao. Susunod sa ito ang balita. Philippine National Police nagdeklara ng all-out war laban sa illegal gambling. Mga pulis na sangkot sa operasyon ng illegal na sugal. Binalaan ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Biyahe ng mga eroplano sa Ninoy Aquino International Airport pansamantalang babawasan dahil sa 5 araw na maintenance shutdown ng Tagaytay Air Traffic Radar. Nagdeklara na ng all-out war laban sa iligal na sugal sa Philippine National Police o PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Puspusan na ang kampanya ng Philippine National Police laban sa operasyon ng iligal na sugal sa bansa kasunod ng paglalabas ng Executive Order No. 13 ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 1 linggo. Bunsod nito ay nagdeklara na si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ng all-out war laban sa online gambling at wetting. The PNP is hereby declaring war against illegal gambling. Tulad ng kanilang kampanya kontra droga, hindi rin nila palalampasin maging mga politiko at matataas na opisyal ng PNP na nakikinabang sa operasyon nito. Inatasan na rin ni General De La Rosa ang mga regional directors at ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na manguna sa pagsasagawa ng mga operasyon. Parang approach nito sa war on drugs natin, where merong upper barrel, yung high value targets, kilala naman natin yung mga tao na yon, gagkaroon tayo ng uplang tukhang illegal gambling. Sa ngayon ay may listahan na aniya sila ng mga pulis at personalidad na sangkot sa iligal na sugal. Kaya naman kumpiyansa silang mawawakasan nila ang problemang ito sa loob lamang ng 6 na buwan. Kung mag-cooperate lahat, hindi abutan na 6 months. We have the whole PNP to operate on that. Cooperate lahat. From the financier, yung mga tauhan nila na involved sa gambling, local government executives, gobernador, mayor, barangay captain,
or yung mga ibang congressman. Ayon kay General De La Rosa, hindi naman magiging kasindugo ng war on illegal drugs ang inilunsad na gera laban sa illegal na sugal dahil hindi naman apektado ng illegal na droga ang pag-iisip ng mga sangkot sa illegal gambling. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Kinuwestiyon ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang mga opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa legalidad ng operasyon ng Small Town Lottery o STL sa bansa. Nagbanta rin ang liderato ng Kamara na magsasampa ng reklamo kung hindi kakanselahin ang lahat ng permit na ibinigay sa STL operators. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Dumalo sa investigasyon ng House Committee on Games and Amusement sa mga opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO kaugnay ng small town lottery sa bansa na ginagamit umano para sa operasyon ng illegal na huweteng. Sa pagdinig, kinuwestiyon ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang mga matataas na opisyal ng PCSO kaugnay ng kanilang mandato sa pagbibigay ng lisensya o permit sa mga STL operator. Ayon sa House Speaker, wala ito sa charter ng PCSO. Naghahanap lang kayo ng justification para sa weteng. Huwag na tayo magbulan. Kaya nga, kontrolado yung mga binibigyan nyo ng partnership eh. This is the mandate of PCSO, and the marching order given to us was to generate revenue. Ayon sa chairman ng PCSO na si Jose Corpus, 56 na ang kanilang nabigyan ng bagong permit sa STL at 37 naman na area ang nakapending pa. Nagbanta naman si Speaker Alvarez sa mga opisyal ng PCSO na ipatigil na ang pagbibigay ng permit at ikansela na ang mga nabigyan ng kontrata. It would be better if you stop and cancel all the contracts issued sa STL. Otherwise, Congress will be the complainant against you sa Ombudsman. Ang posisyon na ito ng liderato ng Kamara kaugnay ng pagpapatigil ng operasyon ng STL ay matapos ilabas ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 13 para sa all-out war ng administrasyon sa illegal gambling. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. And for the news abroad, a dramatic video captures a moment two adobe buildings buckle and collapse as wet weather takes its toll on northern Peru. Meanwhile, hailstorm blocks roads in Sucre and flooding engulfs Santa Cruz, and at least 2 are dead in Bolivia. Aldrin Solibet reports. No menos de 2 muertes en Bolivia tras de una tormenta de granizo y centro de Bolivia unidado de viernes a sábado. Una alerta amarilla fue expendido del departamento de Santa Cruz donde la inundación ocurrido y los funcionarios están advirtiendo por la acumulación de la precipitación de 4 a 8 centímetros el lunes. La tormenta de granizo en Sucre dura por media hora. Muchas calles no podrán usar mientras las oficiales están tratando de limpiar el camino. Qué lamentable, realmente. No estamos preparados para este tipo de siniestros. Realmente da lástima, da pena. Es una rabia que tengo. He tenido que salir afuera solito, tener que palear. Mientras tanto, 2 edificios se desplomaron en el norte de Perú el viernes ya que el clima húmedo continúa apoderándose de la región. Un video dramático capturó el momento donde las estructuras de adobe colindantes torció y desplomó. Los espectadores subieron rápidamente sobre los escombros a buscar si algunas personas están atrapando debajo. No era claro pronto si alguien muere o hay herido por el accidente. Los edificios sirven como hogar también como tiendas. La precipitación duras en semanas recientes ha asolado partes de Perú, causando inundaciones fatales y una emergencia de salud debido a la amenaza de las enfermedades traídas por el zancudo, incluyendo el dengue, zika y chikungunya. Aldrin Sullivan, UNTV, Noticias y Rescate, Lima, Perú.
In other news, crowds gathered to protest against immigration enforcement officers in Texas. Nomer Peñarada details this report. Waving the Mexican flag and setting off fireworks, more than 100 people gathered in Austin, Texas to demonstrate against immigration enforcement officers late Friday. But we as the community here have the right to gather and unite and fight for our rights. The group is protesting against immigration customs enforcement operations, which they say have intensified in the past few weeks. Demonstrators says one operation known as Crosscheck, which focuses on undocumented immigrants with criminal records, has resulted in a dragnet. The average number of people detained per day has increased dramatically, going from 4 or 5 to 44 over the past 2 days, according to the Mexican consulate. U.S. President Donald Trump recently broadened the categories of people who could be targeted for immigration enforcement to anyone who had been charged with a crime, removing an Obama-era exception for people convicted of traffic misdemeanors. Nomer Peñaranda, UNTV News and Rescue, Austin, Texas. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Isang jazz genre na awit ang nakasungkit na unang Producer's Pick weekly winner sa Asawang Praise o Aso Music Festival Year 6. Ito ang balita ni Atches Carrion. Isang harana sa may kapal ang konsepto ng baguhang kompositor na si Lorna Petrasanta sa kanyang obrang Ikaw ang Aking Diyos na isinali sa A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6 ngayong linggo. Muli itong nabigyan ng pagkakataong maawit sa ASOP sa unang Producer's Pick episode ng programa na tinanghal ding Song of the Week ng mga horadong sina Arnel Depano, Jessa Zaragoza at Dr. Musiko Mon Del Rosario. Saya po talaga yung naramdaman ko. First time ko kasing sumali. Tapos ganun pa po yung mga narinig kong comments. Bumagay din sa estilo ng baguhang singer na si Tabitha Bueno, ang naturang jazz praise song. Sobrang thankful po ako kasi kinuha po ako ulit. Tsaka nakakamiss po dito. Iba talaga yung vibe dito sa UNTV, sa ASOP lalo na. Kasama sa muling napakinggan sa unang Producer's Pick episode, ang mga awiting Christ ni Winston J. Ladera na inawit ni Lucky Robles at Tinig Mo Ama ni Elvin De Jose na inawit naman ni Philip Go. Para sa A Song of Praise Music Festival. Tinalo ng Malacanang Kamao at PNP responders ang parehong may twice to beat advantage ng number 1 team BOC Transformers at two-time champion Judiciary Magus sa semi-final round ng UNTV Cup Season 5 kahapon. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Here comes Gadong, the man with no fear! Naipwersa ng Season 3 runner-up Malacanang Cabao at 3-time runner-up PNP Responders ang do-or-die game para sa semifinals ng UNTV Cup Season 5 matapos talunin ng BOC Transformers at Judiciary Magus na kapwa may twice-to-beat advantage sa sagupaan kahapon sa Pasig City Sports Center. Sa Game 1, maagang binugbog ng mainit na opensa ng Malacanang Kamao ang powerhouse team BOC Transformers sa kanilang bakbakan alas 3 ng hapon. Kaagad tinambakan ng 21 points ng Malacanang ang BOC sa first quarter, 34-13. Nanatili ang matitinding hustle plays ng Malacanang upang tapusin ang second quarter, abante ng 10 puntos, 53-43. Nagsimulang maghabol ang BOC sa third quarter at nakadikit sa 76-71. Naagaw ng BOC ang abante sa Malacanang sa last 6 minutes ng ball game mula sa 3-point shot ni Jerome Ejercito, 81-79. Ngunit hindi ito napanatili ng BOC lalo na't maagang na-fouled out si playing coach Kenneth Captain Marbel Duremdes na nakapagtala lamang ng 10 points, 3 rebounds at 6 assists. Hanggang sa tumunog na ang buzzer sa score na 99-88, panalo ang Malacanang.
Tinanghal na best player of the game sina Eric De La Cuesta na kumamada ng 32 points, 8 rebounds at tig 2 assists at blocks at 3 steals. At si Vishnu Dasabier na may 22 points, 3 rebounds at 4 assists. Nagambang naman si Christian Luanzo ng 22 points, 2 rebounds at 5 assists. Sinabi ko sa kanila before the start of the game, walang magbabago. Ano man mangyari sa umpisa, dapat consistent tayo doon sa anong gagawin natin. Lumamang man tayo, lumamang yung kalaban, pero tayo alam na yung gagawin natin. Sandalan natin yung bawat isa. Sandalan natin yung kakampi natin. Sandalan natin yung sistema natin. It's a bad start again for the team. Ayun pa rin talaga yung problema namin ever since. Lagi kaming slow start. Again, I told the players na it's a different story now because it's a playoff games, semis. Again, hindi na natin magagawa yung ginagawa natin before na umahabol tayo and then winning the game. At sa second game, 4:19 to go. Valentina! maagang niretrat ng mabilis na opensa ng PNP responders ang two-time champion Judiciary Magis sa umpisa pa lang ng sagupaan 30-18, lamang ng 12 puntos ang PNP sa first quarter. Lumobo ang abante ng responders ng 20 puntos sa pagtatapos ng first half, 51-31. Lalo pang tumindi ang half-court defense ng PNP sa third quarter at napanatili ang double-digit advantage, 72-53. Hindi na nakahabol pa ang Magis sa last quarter hanggang sa magtapos sa pinakamalaking abante sa ballgame na 25 points sa score na 92-67. Sa ganda na ipinakitang ball movement at coordination ng players ng PNP, lahat ng 13 players na nagsalitan sa court ay nakapagbuslo ng puntos. Nanguna sa PNP si Anton Tolentino na may 22 points, isang rebounds at 4 na assist. At si Harold Santa Cruz na may 7 points at 13 rebounds na naghari sa defensive rebound upang pigilan ang inside plays ng Judiciary. Yung desire at saka at the same time yung eagerness nandun sa mga players eh. So talaga totally before kami maglaro against sa Judiciary, nag-prepare talaga kami. Kasi nga dalawang game namin tapos ng talunan eh. Very happy kami. Siyempre nakakuha na isa pa. So isa pa namin kailangan pa isa pa. Burger Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Mahigit 1,000 residente po sa San Pedro, Laguna ang nabigyan ng libreng medical mission ng UNCV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Kilala ang Southville 3A bilang resettlement area ng mga kababayan nating nakatira sa tabi ng riles ng tren sa San Pedro, Laguna at sa ilang bahagi ng Metro Manila. Maraming mga residente rito ang mahihirap at walang hanap buhay. Kaya naman bilang tulong sa mga ito, sumulat ang Crisantimum at Laguna Gems Kiwanis Club sa UNTV at Kamanggagawa Foundation upang humiling ng libreng medical mission sa lugar. Ang objective namin ay tumulong sa mga indigents, sa mga community na nangangailangan. So nung nag-survey po kami, nakita namin na dito talaga marami nangangailangan ng tulong. Kabilang sa mahigit 1,000 residente na tumanggap ng iba't ibang medical services ay ang anak ni Roland Sibog na 4 na araw nang inuubo dahil sa malamig na panahon. Balik-balik pa rin dahil nga gawang kahit umiinom siya ng gamot, ganun pa rin malamig sa klima pa rin. Maganda po yung serbisyo. Talaga pong kita naman po sa mga doktor eh. Talagang kahit malamig, nandiyan po sila dok eh. Pananakit naman ng mata ang inilapit ni Nanay Lucia Villa na matagal na niyang iniinda. Ako malabo na. Malabo na? Saka sumasakit. Eh wala naman pang bayad kaya di makapagpatingin uli. Kaya nung malaman yung may medical mission? Pumunta ako rito. Labis na nagpapasalamat ang mga residente sa Southville 3A sa isinagawang medical mission sa kanilang lugar. Salamat po at natulungan kami na hindi libre. Tapos nagpamassage din kami na kapag-relax kahit papano. Organize po. Maaga, may libreng lugaw. Lahat po, maganda.
nagpapasalamat po kami sa bumubuo ng UNTV sa medical mission na ito. Sana'y makakaasa po kami na makakahingi uli ng tulong sa UNTV. Sa kabuuan, umabot sa 1,056 ang napaglingkuran sa libreng medical, pedia, optical consultation, dental extraction, physical therapy at legal consultation. Umaasang mga mahihirap nating mga kababayan na sana ay muling makapagsagawa ang grupo ng medical mission sa kanilang lugar. Sherwin Kulubong para sa serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa Sports, Entertainment, Public Service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo yung makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.